Hello! Hello po. Good evening. Good morning in the Philippines. So wala ka sa Pilipinas, the fact that you're saying good evening. Wala po. Ano pangalan, ma'am? Sam po. Sam. Okay. Ilang taon na si Sam? 25. 25. Uy, nakakatuwa to. Ang babaw na ng kaligyan. Kapag mga tumatawag sa akin ng mga 20s, natutuwa ako. 25. Asan ka ngayon, Sam? Abu Dhabi po. UAE. UAE. Okay. Kailan ka pa nandyan? 4 years ago na po. Magpo 4 years. 21 ka na napunta 2022 dyan. ata. 22 po. Parang mali yung edad mo, ha? Tama ba? Ay, hindi kasi Papa Jack. Magta 26 na. Bala ka. Sige. Anong dahilan ba't ka napunta dyan? Ano po? Gipit. Ha? Gipit. Kailangan mag-abroad para makatulong. So, work. Yes po. Anong work mo dyan? Admin lang po. Ba't mo nilalang Sa lang? medical field. Okay. Taga saan ka sa Pilipinas? Hala, Metro Manila lang. Okay na yan. Huwag na yung specific city. Okay na yun. Metro Manila. Ano gate number niya? Charot. Anyways. Yan ba yung unang OFW racket mo? Hindi Papa Jack, nakakatatlong company na ako. 3 bansa? Ay, paano ba? Oo, hindi. Unang bansa, pero 3 kumpanya na yung napasukan ko dito. Kasi hindi ako nagtatagal lagi. Bakit? Laging Masama ugali mo, gano'n? Laging, siguro, Chinese. Hindi, kapag ka syempre may mas magandang offer, lipat tayo. Kasi yun naman yung dahilan ba tayo pumunta dito. Well, tama naman. I cannot disagree with you. Totoo naman. Ba't man ako magdidisagree sa'yo, di ba? Normal naman. That's precisely why you went abroad. Di ba? Yes po. Anyway, so ikaw ay naandyan na mag-4 na taon. Yes po. May jowa ka na dyan. Nasa Pilipinas po. Okay. Sa Pilipinas. Yes po. Sige. Ba't ka napatawag? Magtatanong lang po kung worth it pa ba na mag-stay dito? Hindi na. Or worth it pa ba na iwan ko na lang yung relationship para sa career? Alam mo, you're practically asking me something that you already doubted. Tama, mali? Yes po. Okay, tell me the entire situation. Opo. So, 2022 ata yun. Basta, itong unang beses, few months pa lang kami ng partner ko. 2 months pa lang, lumipad na ako papunta dito sa UAE. 2 buwan pa lang kayo magjowa, umalis ka na? Yes po. Kasi nung naging kami po, biglang sinend sa akin ng father ko yung ticket ko papunta dito. Nandiyan father mo? Yes po. So may kamag-anak ka naman pala dyan? Meron po. Pero separate na po ako ng bahay. Pero maliit lang naman ang Abu Dhabi. Andiyan ba sa Abu Dhabi tatay mo? Yes po. Maliit lang Abu Dhabi. Magkikita naman kayo. Maliit lang yun. Parang Quezon City lang yan. Tapos, ayun po, 2 months pa lang kami in a relationship. Nag-decide na akong pumunta dito. Although pinipigilan niya ako, pero hindi ako nagpatigil. Kasi parang wala akong mahanap na work na maayos sa Pilipinas. Nagtsatsaga ako sa 250 per day nun. Para lang makatulong. Pero, tsaka aminin natin, siyempre yung 2 buwan, medyo hindi pa ganun kalalim yun para maging consideration mo not to grab an opportunity to work abroad, especially nandun naman tatay mo. Yes po. So, naintindihan ko yung Tapos, wag kang magala, nagigets ko yung decision making sa part na yan. Opo. Tapos po, ang naging decision po namin is susunod siya sa akin dito.
Kasi parang ayaw na din niya sa company niya, Mhm. nagto-toxic na din siya. Tapos nung nalaman niya 'tong lumilipat-lipat ako ng company, parang sabi niya ayaw niya ng sumunod. Bakit daw? Ako na lang daw yung umuwi ng Pilipinas kasi parang hindi naman daw po maganda dito. Parang mas Mm. okay daw sa Pilipinas na mag-settle, Sabi niya. sabi niya. Eh, hindi naman lahat ng ano eh. Kumbaga, ang abroad kasi hindi para sa lahat eh. Opo. Hindi para sa lahat. Mm. Tapos ngayon Papa Jack kasi matatapos na yung contract ko. Okay. Kinukulit ako ng mother ko na umuwi na lang ng Pilipinas tapos Mhm. mag-business na lang kami. Tsaka yung partner ko, sinusuportahan yung gusto ng mother ko na ako lang naman daw kasi may ayaw umuwi ng Pilipinas. Okay, now, I have a question for you. Mm. Without Mm. considering without considering anybody, just your sheer decision, just your mere decision. Saan mo gusto, diyan o dito? Yes po. Dito po. Okay. Okay. Kasi Papa Jack, yung buhay ko dito, hindi ko nakikitang magagawa ko siya sa Pilipinas ulit. So, anong tanong mo sa akin? Wait lang Papa Jack, kasi kinakabahan ako. Tapos yung Kasi ang dali ano nito po, problema mo. hindi, kasi ngayon po, parang nagtatalo kami. Kasi sinasabi niya, willing naman daw siyang mag-shoulder lahat. Basta umuwi lang ako ng Pilipinas for good. That's beside the point. Yung sinasabi ko. That's beside Opo. the point. Tapos You don't need sabi ko kasi anything sa you kanya, don't need, and the way I understand it, it's not that he mhm, can provide for you, but you want mhm. to be in UAE. Yes po. Okay, gets. Tapos ngayon po parang ang sabi ko sa kanya, kung papauwiin mo ako ng Pilipinas for good, ayoko magtrabaho. Kasi okay yung trabaho ko dito. Nagagawa ko yung gusto ko, nabibili ko yung gusto ko. Nabibigay ko lahat ng tulong sa parents ko. Gusto ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, mag-aaral ako kasi gusto ko makagraduate. Mhm. Tapos sabi niya sa akin, willing daw siyang sagutin lahat ng expenses ko sa school. From tuition, to baon, to materials, gadgets. Are you Siya na comfortable daw with that? bahala. Hindi po, kasi Don't come nung home. tinanong ko siya, "Hmm, gusto ko din po. Pero kasi iniisip ko yung family ko kasi umaasa sila No, sa no, akin." no, no, no. I practically asked you kanina. Without Mm, considering anybody. Saan mo gusto? dito po. There you go. Masisisi mo siya pag hindi Tap mo nagustuhan ang buhay na meron ka dito. Ayun nga din po yung sinasabi ko sa kanya. Tas sinasabi niya, "Hindi, make sure ko sa'yo na ano, na okey tayo. Hindi mo kailangan maghirap 'pag umuwi ka ng Pilipinas." Mhm. Tapos kanina nagkasagutan kami kasi may family problem siya. Tapos nasisingit ko kasi siguro mali ko din, pero kasi mag-a-anniversary kami. So sabi ko sa kanya, "Pumunta ka na lang dito, ako na sasagot ng ticket tsaka visa mo." Sabi nino? Tapos sabi ko po, sabi Mhm. ko, "Ako na yung sasagot ng ticket tsaka visa niya. Mhm. Magkasama lang kami ng anniversary kahit bakasyon ko ng 2 weeks." Sabi niya, ayaw niya daw para sa safety daw kasi nga sa sitwasyon dito. Then sabi ko, safe naman, wala namang problema, normal naman yung buhay dito. Mhm. Tapos sabi niya, ikaw yung umuwi dito, ba't ako yung pinapapunta mo dyan? Sabi niya ganun. Mhm. Tapos sabi ko, wala akong malaking pera para umuwi ng Pilipinas. Tapos sabi niya, edi wag mong ipaalam sa parents mo na uuwi ka. Wag mong ipaalam sa pamilya mo na uuwi ka. Tayo lang, tapos mag-Cebu na lang tayo or mag-Vietnam, sabi ng ganun. Eh parang hindi ko naman kaya Papa Jack kasi hindi lang dapat siya yung magiging rason ng pag-uwi ko. Kasi masasayang yung vacation ko tapos hindi ko may spend sa pamilya ko. Although kasama siya dun pero syempre gusto ko kasama pa din yung family ko. Tas ngayon Papa Jack, hindi ko alam kung dapat ko na bang i-let go 'to, tapos ituloy ko na lang yung career ko dito
Kasi kanina napagsalitaan niya din ako na iwan ko na lang daw siya kung hindi ko na daw kaya. Okay. Let us be honest in sa conversation na to, ha? Mhm. Okay. Kasi madaling i-antagonize tong lalaki na to. Kung yan ang direksyon natin. Mhm. Here's a guy who wants to be with you. This is not a Yeah. selfish act. Maybe he purely loves. He just truly loves you. Baka mahal ka talaga niyan. The fact that he wants to spend time with you, mahal ka na lalaking to. But the situation now is that you have to make a difficult decision economically. Kasi ang pinanggagalingan ng lalaking to, gusto ko niya makasama. As a matter of fact, pag-aaralin ka niya. That is him committing that he is going to help you achieve your dreams. Makasama ka lang niya. Yes po. Okay, now. So, let's not confuse ourselves sa part na yan. Sa mahal ka niya. If the question is, Papa Jackson, bakit ayaw niya pumunta ng Canada? Maybe, again, ang pagiging OFW ay hindi para sa lahat. If he's not, if it's not part of his horizon na maging OFW, hindi mo pwedeng ipilit sa kanya yan. In the same manner, kung hindi mo pa gustong umuwi ng Pilipinas, and if you think that your future is much brighter being in UAE, wala rin pwedeng pumilit sa'yo. Nagkakaintindihan tayo? Yes po. Masakit isipin na kailangan mamili ka whether to maintain a career in UAE or to come home to the Philippines, leave all the opportunities behind, and be uncertain sa Pilipinas, and wag tayo maglokohan, at magkautang ng loob sa kanya para paaralin ka niya. Kasi yun ang mangyayari. At wag tayo maglokohan, alam kong ayaw mo yun. Kasi konti lang ang breadwinners na gusto yan. Opo. Okay, gets? Kasi pag breadwinner ka, hindi ka komportabling tumatanggap ka. Tama, mali? Tama po. Okay, now. Meron lang red flag sa kwentuhan natin. Na he promised you, pag-aaralin ka niya, umuwi ka lang ng Pilipinas. Tama, mali? Tama po. But when you told him na kulang ang pera mo para umuwi ng Pilipinas, ang solusyon niya, maglihim ka sa magulang mo. At siya lang ang kitain mo. Tama? Yes po. So kung nakakako siya sa'yo, natutulungan ka niya mag-aral, bakit kailangan maglihim ka ngayon? Eh, tulungan ka niya ngayon para makauwi ka. Ayun nga po. Okay. Tapos nung nakaraan, pinagsabihan ko siya na kung gusto mo talagang umuwi ako, ikaw sumagot ng ticket ko. Ikaw sumagot ng plane ticket ko. Sabi ko nga Good sa point. kanya. Tapos sinasabi niya, sige sa sweldo ko. Tapos nakakailang sweldo na siya, hindi naman siya bumibili. Sam, Yes po. hindi ako naniniwala. I don't believe that you are here because you want to ask a question whether pipiliin mo ang UAE or ang jowa mo. I think you've made up your mind. Ha? Okay po. No, okay po. I think you have made up your mind. I think you have made a clear decision that you are going to pursue a career in UAE rather than coming home. This guy loves you. Mahal ka lalaking to. If at any point it comes out as a frustration, kasi namimiss ka niya. Period yun. Okay? Huwag natin i-antagonize yung part na yun. Hindi kagaya ng mga nagko-comment ngayon dito na ina-antagonize yung laki. Alam mo, mga ipokrito kayo sa comment section. Ang ipokrito ninyo, totoo lang. Huwag nyo i-antagonize. Gusto ka makasama ng lalaki.
He wants to be around you. He wants to be with you, period. Diba? But then again, this is a choice between what you want to do in life and a possible utang na loob. Yes po. And I think you Actually, Papa you Jack, have clearly made up your mind. yes po. Actually, Papa Jack, na-open up ko siya sa mother ko na uuwi akong Pilipinas, mag-aaral ako. Lahat sagot ng expenses ng boyfriend ko. Tapos ang sabi ng nanay ko, decision ko naman daw. Pero in-note ko daw na kapag nakapagtapos ako, hindi din ako papayagan mag-abroad ulit. Well, syempre, magkakaroon siya sa buhay mo. I mean, ganito Sam, Mm. walang masama sa offer ng boyfriend mo. Mm. I mean, he is really frustrated because he wants to be with you. He practically was just able to spend 2 months of you in flesh. 2 buwan ka lang niyang nakasama. The guy is frustrated just to be with you. Hindi ko nga magets bakit ayaw niya magpunta ng UAE. Kasi it would have been easier pa makakapasyal siya at baka makita niya na baka may opportunity rin para sa kanya dyan. Hindi ko magets ba't ayaw niya. Well, but then Yun nga again, din po sabi ko. kasi nga, hindi ang pagiging OFW is not for everyone. Not for everyone. Not for everyone. Tapos, hindi rin naman niya masagot yung plane ticket mo. Di ba? Kasi kung simpleng plane ticket, hindi niya masagot sa'yo, paano yung mag-aaral mo? Actually, may iba yung offer niya. Paano may kung- iba pa siyang offer. Teka lang, paano kung gusto mong mag-scientist? Ang mahal-mahal nun. Di ba? Actually, Papa Jack, sa medical field niya yung gusto kong course. Kaya nag-hesitate ako sa expenses. Ako, I have a clear, I have a very, very clear advice to you. Stay in UAE. Can I tell you something that you are not asking from me? Yes po. Okay. You are just 25 years old. That has to be factored in. You are just 25 years old, and we both know that settling down or committing yourself with the possibility of not getting out of it yourself to a guy or with a guy is not your top priority right now. Tama mali? Tama po siguro. Yes. Anong tama siguro? No? You have to factor in that you are just 25 years old. When you are 25 years old, there is a lot when you are 25 years old, a lot of what you do now will directly affect what you are going to become when you're 30, when you're 35, when you're 40. Very crucial kasi ang pagiging 25 years old. You are practically preparing of what you will become ng long term. So I get you. Naiintindihan ko that you are leaning towards more of the career more than settling down. At hindi masama. Hindi masama. Now, ilang taon ka na sa UAE? 4, di ba? Opo. Let me look at it from a different angle. Ready? Okay po. Kung talaga mahal ka niya, antayin ka niya. Actually, Papa Jack, sabi niya nga, 4 years na akong inaantay. Ako lang naman daw yung may ayaw bumalik. And he's not lying. Totoo yun. Mali ba siya doon? Totoo naman. Tama naman siya doon. Opo. Actually, Papa Jack, may instances din siya na pag kasama niya yung mga barkada niya, after nilang gumimik, hindi niya ako kinakausap. Tapos, pag tinatanong ko siya anong problema, sinasabi niya, may inggit na daw kasi siya na yung mga kaibigan niya nakakasama yung partner. Tapos Well, siya, ganito Sam, wag
Huwag mo ring i-take against him yan. Mm. Huwag mo lahat kontrahin sa kanya because hindi siya mali sa part na yan. Mm. Nakuha mo yung point ko? Opo. Hindi siya mali sa part na yan. He's not wrong. I mean, you have to understand at some point, it will come out as frustration sa kanya. Okay. It will come out as frustration. You cannot antagonize that. Okay po. Ulitin natin ha. Here's a guy who is frustrated because all he wants is to spend time with you physically. It does not make sense to him na nagjowa nga siya at di niya nakakasama physically. You have to look at it from where it's coming from. Making sense? Yes po. Okay. Hindi mo po pwede i-antagonize yung part na yun. Kailangan maintindihan mo na namimiss ka ng tao. Mm. On the other hand, it is not within you to deliver to him what he wants from you. Gets? Opo. Mm. So if it's a question of whether you wanna come home or not, and I asked you kanina, without considering anybody, where do you want to be at? Sabi mo, UAE, don't come home. Yes po. Kasi anything alien to that, isisihin mo. Ibang tao. Totoo. Maliwanag mo kalimutan natin lahat ng pinag-usapan natin. Kalimutan natin. Kahit sabihin natin na yung jowa mo sa Pilipinas ay milyonaryo at pag uwi mo na may nag-aantay sa yung Lamborghini dito tsaka educational plan. Pero ang gusto ng puso mo ay mag-stay sa UAE. I will still give you the same advice. Stay in UAE because it's what you want. And I ask you that without considering anyone saan mo gusto. You said so. Dito po. Tama mali? Tama po. So it's not even a question of whether this is relationship versus career. No. This is just what you want. Plain and simple. Okay po. Mali ba ako? Tama naman po. Alam ko. May point. Alam kong tama ako, no? Para saan pa ang mga programang ito kung mali naman ako? Ay, talaga naman. Charot. Hindi parang na ano lang, kaya nagiging parang nagkakaroon ako ng question kasi yung mga tao din dito sa paligid ko parang ang lagi nilang sinasabi kahit hindi ko naman hinihingi yung opinion nila is iwan mo na, walang magandang future dyan. Hindi naman kayo magkasama, anong sense ng relationship. Na parang ako naman, 4 years na nag-work naman kami. So, siguro ko kasi bata Sabi pa Nino? ako naapektuhan pa sa sinasabi ng iba. Sabi nino ng mga yan. Ng mga ka-work ko po. Kapareha yun ng mga epokrito nagko-comment dito. Hindi nila naintindihan, mahal ka nung tao kaya napofrustrate. Ang point dito, hindi mo lang kasi kayang ibigay sa kanya yung hinihingi niya. Hindi niyo pwedeng i-antagonize yung tao nagmamahal. Mahal ka nung tao kaya gusto ka makasama. Period yun. Ba't di niyo makita yung part na yun? Tsaka one more thing pa, Papa Jack. Nung tinanong ko siya about sa pag-aanak. Ano yun? Kasi sabi ko, nung tinanong ko siya tungkol sa pagpapamilya, sabi ko, okay sa akin nagpakasal pero hindi pa ako okay magkaanak. So sabi niya, okay lang naman daw. Kung kailan ko gusto, wala naman daw problema. Oh, exactly. Ang gusto lang talaga niya makasama ka. May payo ako sa'yo. Okay. In case na umuwi ka ng Pilipinas at di kayo maghiwalay. Sana wag naman. Sana mahanapan nyo ito ng common ground. In case, no? Opo. Na umuwi ka ng Pilipinas at hindi naman kayo maghiwalay. Ano? This is itong ipapayo ko sa'yo medyo
Matatawa ka, mababad trip sa akin, pero okay lang ba? Sige, go. Bago ka umuwi, magpipilis ka ha. Actually, Papa Jack, ayaw na nga eh. Ha? Ayaw niya. I doubt that. Baka mabuntis ka. Tsaka naging open naman po ako sa kanya na gusto ko magpakasal muna bago magbuntis. Narinig ko na yan sa maraming tao. Basta magpilis ka lang. Kung ayaw mo magkaanak muna. Opo. There's a very big chance mabubuntis ka. You know, I'm not lying. Yes po. Tinan mo. Nag-yes. Ang hirap maging OFW, no? Sobra. Yung iiyak ka na lang din ng walang dahilan. Sana no? Sam, no? Hindi ko lang marinig ng jowa mo ito. In case there's a chance na marinig niya ito. I hope one time mag-agree siya na magpunta ng UAE. Para makita Yan niya. din po yung pinagpipray ko. Sana makita niya. I have been there many times now. I think he will change his mind pag natungtungan niya yung lupain na yan. I think he will. Kasi mahirap ma-homesick dyan dahil Pinoy dyan eh. Oo. Oo. Diyos ko. Wala yata ako napuntahang store dyan na walang Pinoy na. Totoo naman, di ba? Opo. Ang dami natin dyan. Sobrang dami natin, may istasyon ng radyo dyan. Ay, one more thing pa, Papa Jack. Wait lang. Naalala ko lang. Kasi sinabi ko sa kanya na kung hindi siya pupunta dito this year, gagastasan ko yung mother ko para pumunta dito at magbakasyon. Okay. Let's not choose between your mom and your boyfriend. Choose your mom. Yes po. Tapos nung sabi niya sa akin, bakit daw pag sa mother ko, nagagawan ko ng paraan, pero pag sa kanya, wala daw akong paraan. Alam mo, makukutusan ko yung jowa mo. He is not supposed to compete, di ba, for the attention between him and your mom. Tell him I said he's stupid. Part na yan. He is not supposed to make you choose between him and your mom. Gusto ka niya makasama? Tell him to pay for his own ticket, stupid guy. I hope mahanapan niyo ito ng common ground. Sana po. Pero sabi niya naman, papayagan niya ako mag-renew. Pero sana daw 1 year lang daw. Tapos mag-resign na. You are not supposed to consider anyone. You just have to consider your own dreams and aspirations in life. Did that make sense? Okay po. Yes po. Did that make sense to you? Yes, 100%. Anyways. Thank you, Papa Jack. Thank you, saan? Sa pag-unpag ng ulo ko. Alright. Maraming salamat. Thank you very much. Sam. Thank you po, Papa Jack. Bye-bye. Bye.